At kasama po natin ngayong araw dito sa studio ang Associate Dean ng University of the Philippines College of Law na si Assistant Professor Paulo Tamase. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon, Pia, at sa inyong mga taga-subaybay. Oh, sir, day one tayo una nagkasama pero ang dami nang nangyari mula nung day one na nagpresenta yung mga senator judges to begin with. Your assessment of what has happened so far, particularly yung kahapon po, Professor Tamase, dahil there was an attempt to discredit the witness by the defense. Tingin niyo po ba this was just as expected dahil nga po that's part of the trial process na kapag may testigo ang prosecution, or ang kabilang panig, susubukan mo i-discredit? Well, nakita natin from day one until ngayon, no, parang mula doon sa napaka-highly technical na proseso, parang nakikita naman natin nagkakaroon na ng adjustments yung Senado. I think mas liberal na sila doon sa issue ng ebidensya. And in that sense, mabuti yun. Kasi ibig sabihin, pumupunta na tayo doon sa issues talaga ng impeachment. Siguro yung pagdating doon sa kahapon, at yung kung tama naman yung ginawa ng defense na i-aim na i-discredit, patas po talaga yun sa isang trial. No? Trabaho po ng depensa na bawasan yung kredibilidad ng isang testimonya batay either doon sa qualifications ng tao na nagtestigo or yung character niya for truth or kung may inconsistency doon sa kanyang mga statements na ibinigay sa direct. So, in-expect po natin yun in that sense. I think yung on the part of the prosecution, medyo nabitin lang tayo doon sa direct examination kasi hindi natin alam kung ano yung nilalaman ng affidavit na hindi na pinayagan ipabasa. I think honestly, pwede naman pong basahin naman po yun. No? Tapos sa defense na lang po yung magkocross. Pero hindi po kasi yun yung naging desisyon ng impeachment court. So, parang bitin ng kaunti yung kwento na nailahad sana or nailatag ng prosecution. Actually, yun sana yung tatanungin ko, Professor Tamase, ano po ba yung appreciation na ganong klaseng ebidensya? Kasi nga, hindi daw siya notarized at hindi rin siya, hindi rin naman si Director Matibag ang nag-execute ng affidavit, di po ba? So parang ang pwede lang niyang gawin is sabihin na ginamit nila ito sa kanilang investigasyon. So yung premise kasi nitong lahat ay pag mayroon tayong tanong ukol sa kung ano ba ang nangyari, ano ang katotohanan, gumagamit tayo ng ebidensya. And yung rules on evidence natin sa Pilipinas, nag-evolve yan over time dahil batay doon sa ano ba yung mga mukhang magpapakita ng katotohanan or authenticity batay sa ating experience, no? Karaniwang experience natin. Yung issue ng napirmahan ba o hindi, totoo naman po talaga na pag tinignan niyo po yung rules on court natin, isa po yun sa mga pamamaraan na i-authenticate ng isang dokumento. And in the particular case of an affidavit, normally kailangan sumpaan talaga siya notaryado para kung hindi nagsisinungaling yung gumawa ng affidavit ay pwede mong pabuwalaanan tapos kasuhan siya ng perjury. Pero hindi po kasi yun yung issue kahapon. I think yung purpose ng prosecution kahapon was just to say na nagkaroon ng investigation kasi nakakuha sila essentially ng tip. Parang yun yung effect ng intel. Parang intel lang. And yung intel, hindi naman po kailangan notaryado upang marinig. So yun yung sinasabi nila ni Congresswoman Luistro kahapon na pinepresenta namin siya para lang for the purpose of the fact na or to prove the fact that there was an investigation and kung ano yung nag-tip off doon sa investigation and hindi so much na totoo yung sinasabi ng affidavit na iyon. So I think intelihente, matalino naman enough, hindi lang yung mga senador, kundi yung publiko and lalo na dahil tinutulungan, ginagabayan naman ng media kung paano i-appreciate yon na mas makabubuti sana sa katotohanan kung narinig natin yung buong dahilan or yung buong affidavit na yon instead of it na hindi na naman natin siya nakita so parang may putol nga yung storya. Sa tingin niyo, paano ito gagamitin ng depensa sa kanilang cross-examination? Well, if mayroong affidavit na hindi notaryado at naibigay ito sa NBI at nag-imbestiga sila, malamang sa malamang iipitin ng depensa yung NBI or si Director Matibag sa punto na ginawa niyo yung investigasyon na ito na hindi naman talaga sineryoso or parang hindi naman seryoso yung threat. So hindi porke gumawa kayo ng investigasyon, ibig sabihin nun dapat paniwalaan na seryoso yung mga binitawan na salita ni VP Sara. I think yun yung isang way na aatakihin nila. Malamang susubukan din nila ipa-expunge yung dokumento na iyon or pagbawalin yung impeachment court mula doon sa pagtingin kung ano yung nakasulat doon sa
di umanong affidavit or salaysay ni Las Canas. No? Pero malalaman natin yun today sa cross-examination. Prof, kahapon dun sa tangkang i-discredit or ipakita na may bias si NBI Director Matibag, sinabi nila na, di ba, nakipagpulong ka dun sa mga abogado sa prosekusyon. At where do we draw the line between a proper and improper meeting with a witness? Kasi pinapayagan naman po talaga, di ba, na magkaroon ng meeting or pagpupulong bago magkaroon ng paglilitis. Opo, hindi po bawal makipagpulong yung abogado, halimbawa yung prosecutor, sa testigo ng prosecution. Ang usually pinagbabawal ay makipagpulong yung prosecutor sa witness ng depensa and vice versa. Kasi sa kabilang panig po yun. Pero yung pagpupulong po nila per se hindi po masama. Ang binabawal lang sa batas at sa ethics natin or ethics ng mga abogado ay hindi pwede diktahan yung testigo or i-coach kung ano yung sasabihin niya. So pwede siya bigyan ng idea kung ano ba yung dahilan kung bakit siya pinapresenta o yung purpose for yung testimony. Pwede din sabihin kung ano yung mga documents na ipapa-identify sa kanya para siguraduhin na may familiarity siya dun sa mga documents. Otherwise, kung hindi kasi lilinisin yun bago yung testimonya, mas nakakalito yung presentation ng evidence. No? Pwede din siyang tanungin or bigyan siya ng warning kung ano yung mga posible na mangyari sa trial. And hindi yun bawal. And I think yun yung sinagot din ni Director Matibag kahapon na yun yung pinagpulungan nila. Alright, and ang expectations natin for today, because nga they sought a continuance, pag-umpisa is continuation agad ng cross-examination. And then after that is the redirect examination. So, Prof, yung sinasabi rin nila, yesterday kasi parang ang sinasabi rin ng depensa na parang bakit ba, well actually ang tinatanong ni Senator Judge Joel Villanueva ay hindi pa tayo magkakaroon ng update dito sa impeachment court sakaling may update doon sa investigasyon ng NBI. Di ba kasi nga meron din naman ongoing, sabi nga ni Director Matibag, may ongoing investigation ang NBI outside of the impeachment court. So ang hinihiling niya ay update para sa mga Senator Judge. Pero ang sabi ni Presiding Officer Jesus Escudero is we are passive. This court is a passive body. Ano ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nun, hindi po trabaho ng impeachment court. Ayon sa kanilang interpretation, na hingin, habulin mismo yung mga testigo at yung mga abogado. Ang trabaho po niya para tuloy na regular court. Nandyan lang po yung hukom, may dalawang panig po yung nag-aargumento, tapos hindi po pwedeng pilitin ng hukom na, hindi, ito yung ebidensya na kailangan mong ipresenta. Or defense, ito yung testigo na kailangan mong ipresenta. So, adversarial, yung tawag nun sa sistema na iyon. I think yung mga scholar hindi masyadong in agreement na dapat necessarily adversarial yung proseso. In theory, pwede talagang tawagin ng impeachment court yun. No, but so far, base dun sa ruling kahapon, parang ang tingin ng Senado ay hindi nila trabaho na maghanap ng ebidensya na ayaw naman ipakita ng prosecution or ng defense and vice versa. In other words, kung ano man ang mapagdedesisyon na nila, dapat independent of whatever investigation is ongoing outside the impeachment court. Hindi sila yung kukuha mismo ng ebidensya or hihingi mismo ng testigo, aantayin nila yung mga partido at panig na sila mismo yung magpakita na ito yung relevant na dokumento, ito yung relevant na testigo. Alright, babalikan po natin ang diskusyong ito.